Sir, would you agree po na parang merong disconnect doon sa side ng Senate na Yun na nga, yung mga kargadong ano eh. Kabisado ko nila yung mga tanong dyan. Sino nung nagbigay? gusto nilang ibalik yung pondo ni VP Sara para makatulong siya, pero meron ding papanukala na bawasan yung akap na nakita naman natin na marami po yung natulungan. Ayun! Kumusta ko kayo lahat dyan mga kababayan? Welcome back sa PH Update. Muli ho tayong nagbabalik sa panibagong reaction video. Dito sa video na to, pag-usapan naman ho natin ang naging press con nitong dalawang ungas na to kanina dyan sa House of Representatives. Sila ho ang dalawang nakatoka ngayon. No? Walang mga gurang na mag-press con ngayon dyan sa House of Representatives. Itong si Congressman Ortega at itong nasa narco-list nitong si dating Pangulong Rodrigo Duterte na si Jacob Hood. Pero bago ang lahat ng yan, isang like at isang subscribe. Masaya na ho tayo dyan sa mga gustong sumali sa ating community. I-click nyo lang ho yung join button sa baba para kayo hong pinaka unang makikita sa ating mga reaction video. Ayun na nga mga kababayan, pero bago ang lahat ng yan, syempre, di ho natin pwedeng palampasin ang pagkakataon na hindi batiin yung mga kababayan natin na talaga naman napakatindi kung makasuporta dyan sa PH Update. Shoutout dito kay Ma'am Aileen, maraming salamat ho. Mag-ingat ho kayo dyan sa Amerika. No? Maraming salamat. Mega lang shoutout ho. Palakpakan ho natin itong sa Aileen. Ito, wala ho tayong maraming tatalakayin dito. Focus lang ho tayo. Sasagutin lang ho nating punto por punto. Itong dalawang ungas na to na kung saan binanatan ho nila itong si Vice President Sara Duterte at itong si dating Pangulong Rodrigo Duterte. Ano, game na ho? Game na ho ba lahat? Game na? Okay, game na ho. Banatan na ho natin. Game. Sana. Ano pong masasabi niyo? As the Vice Chairman ng Blue Ribbon Committee, nakakalungkot nga na hindi pupunta ang ating Vice President dahil marami siyang dapat na ipaliwanag tungkol dun sa mga nangyayari. At syempre, kailangan ding umattend yung mga pinatawag ng House. Sa totoo lang, gusto na rin naming matapos yung investigation ng Blue Ribbon sa committee na ito. Kung kayo papipiliin, dapat matapos yan pagkatapos ng eleksyon. Kayo talaga, mga sinungaling kayo no? Matapos. Kung kayo papipiliin, ayaw nyong matapos yung mga pinag-uusapan dyan sa Blue Ribbon, dyan sa Tuadcom. As much as possible, dapat, habang di tapos ang kampanya, para makarangkada kayo sa inyong mga kandidatura, pag-usapan yan ng dire-diretso. Para makapag-file na rin kami ng committee report. At sa katunayan, dahil sa gusto nga nating matapos na yung hearing sa committee na ito, kami sa Blue Ribbon Committee at saka sa Quadcom, aming binibigyan ng importansya na kailangan dumating yung mga ipinatawag natin, lalong-lalo na pati yung mga pumirma ng mga acknowledgement receipt. So, nag-usap-usap kami, Mga fake naman daw yung mga acknowledgement receipt na ilnalatag nyo dyan sabi ni Bibi Sara. Di umano mga fake daw yung mga linalatag nilang acknowledgement receipt. Sa bagay, kung kaya nyong kausapin niya si Grijaldo, kaya nyong pabaliktarin niya si Garma, ano ba naman ho yung mga maglatag kayo ng mga acknowledgement receipt na di umano base dito kay BP Sara mga fake. Di ba? Ganun lang naman ho yan mga kababayan. Kung kaya nilang aregluhin yung ibang mga nagsasalita dyan sa Tuadcom, ano pa naman ho yung papel? Di ba yung papel lang? Napakadaling doktorin mo. Maraming doktor dyan. na magbibigay kami ng pabuya ng 1 million pesos sa kung sino makakapagsabi o makakapagbigay ng impormasyon kung sino si Mary Grace Piatos. So kami sa committee ng Blue Ribbon at saka sa Quad Committee, nagboluntaryo kami na mag-produce ng 1 million kung sino man ang makapagbibigay ng impormasyon patungkol kay Mary Grace Piatos at least para maka-attend siya sa hearing. Sundan ko lang naman, napakadami na pong imbitasyon lalo sa mga sumusunod naman po sa ating hearings. We've been lenient enough na bigay na pong imbitasyon, meron na pong mga orders for the resource person. So, nag-aantay pa rin po tayo. We've shown that the House has been fair and the committee has been doing its job with lahat na po ng klaseng diligence binibigay naman po namin sa respeto. So, it's about time na they attend and they explain. Respeto.
Anak ng tokuan, saan nasa yung respeto? Saan banda doon? Sa mga kinakandak yung hearing, nakita lang namin yung respeto noong dumating tong si Tatay Digong. Actually, wala kang respeto eh. Yung naramdaman ninyo, takot lang kay dating Pangulong Rodrigo Duterte. Real talk ha, dalawang magkaibang bagay ho yun, respeto at takot. Yung kay Tatay Digong, yung pinakita ho nila na hindi ho nila mabira-bira, hindi ho nila masopla, hindi ho nila, kumbaga, hindi nila pinipigilan pagka nagsasalita. Takot ho yun. Na makatanggap po sila ng napakatinding backlash doon sa mga taga-suporta ni Tatay Digong, kaya hindi ho siya kinontempt, hindi ho siya binanatan nung kung ano-ano. Nung pag-umpisa, yung si Paduano medyo bumibira, pero nung kalaunan wala na rin yun. Takot po sila kay dating Pangulong Rodrigo Duterte. Pero yung sinasabi yung respeto, yung leniency o kung ano pa man yung mga salitang sinasabi mo na yan, wala kami sir nakikita sa mga kinakandak na hearing na yung mga pinapadalo nyo dyan, binibigyan nyo ng kaukulang paggalang, ika nga. Ito pong mga anomalya na nangyayari, itong sabi nga ni Congressman Jay, isama mo na rin si si Chippy McDonald. Saka sino pa ba yung mga fictitious na tao na mention niya. Siyempre, yung pinakasikat, si Mary Grace Piatos, na patuloy po nating hinahanap para mapaliwanag po yung mga acknowledgement receipts na Baka ang problema natin dito, ito ano lang naman to, baka kayo din ang gumawa dyan sa Mary Grace Piatos na yan, ha? Baka kayo din gumawa niyan. Kaya kahit na anong gawin nating paghahanap, kaya baka kahit 1 bilyon pa ang ilabas yung pabuya, hindi nyo talaga makikita yan kasi isa yan sa mga kathang-isip na nabuo dyan sa mga hearing na kinakandak nyo dyan sa House of Representatives. andyan na po na, kumbaga nag-trending na yun. So, but again, the committee is doing its work. Tuloy lang po kami kasi gusto na rin po namin na matapos na rin yung investigasyon at patapos na rin po ang session namin. May mga ilang araw na lang po. In addition, napaka-importante kasi na maipakita natin kung sino ba talaga yung mga taong tumanggap ng pondo o pera galing sa confidential fund ng Office of the Vice President. Kasi sinasabi ni VP Sara na peke daw yung mga acknowledgement receipt na ipinakita sa hearing. Itong mga acknowledgement receipt na ito, galing po ito ng Commission on Audit. At sinabi nga ng Commission on Audit na ito yung mga ipinasa na acknowledgement receipt ng Office of the Vice President. So, paano mo sasabihin na ito ay mga peke? Sa takot sa inyo ng COA, kahit ano pang sabihin nyo dyan sa mga pagdinig na yan, hindi naman sila makapalag. Ngayon, name drop mo COA, nakita naman namin kung paano yung tratuhin yung COA. Pagka hindi na umaayon yung mga sagot ng COA representative dyan sa mga hearing nyo, kulang na lang, lamunin nyo. Ang pondo nagastos ng 11 days. Mas ano pa yan, mas mabilis pa. Sabi nga natin, kung si Napoles, 60 days niya naubos yung pondo. Ito, 11 days lang, no? So, kinakailangan talaga. Naku, kinumpara mo naman to si VP Sara kay Napoles. Ikaw talaga, J. Kong Hun, ha? Ikaw medyo pumupuro ka na sa akin, Kong Hun, ha? Wag naman ganon. Pero sabagay, no? Yan lang naman ang mga paraan para masiraan nyo itong si VP Sara. Yung confidential fund, ihalin tulad sa kung kani-kaninong mga personalidad na gumawa ng mga kalokohan. Hindi o gumawa ng kalokohan si VP Sara. Yun lang ang pinapalabas nyo para masira. Malinaw naman ho yun sa ating mga kababayan ngayong mga panahon na to kahit hindi ho natin paliwanag. Pero napakasarap pa rin mag-react sa mga kasinungalingan nitong mga nitong mga walang yang tuloy. Natin, yan yung kahalagahan na malaman natin kung ano yung katotohanan at napaka-importante na yung mga tao mismo na tumanggap ng pondo, pumirma sa acknowledgement receipt, makausap din at makausap at umattend ng hearing. No? At isa na nga dito, si Mary Grace Piatos. Kaya nga nag-usap-usap kami. Pag narinig yung Piatos, parang gusto ko magsisilya ng mga miyembro ng Quad at saka ng Blue Ribbon para mag-come up ng 1 million para ibigay kung sino man ang may alam ng kinaroroonan ni Mary Grace Piatos. Opo. Kung quick follow-up lang po about dun sa good government hearing, may balita rin po ba kay OVP Chief of Staff Yusek Zuleika Lopez? Kasi sa letter niya ang kanyang balik November 14, are we hoping na sa next hearing natin ay makakadalo na siya? Do we have a new invitation na sent to Yusek Lopez office? Yung reply letter naman niya nandun na she indicated na she will be back sa yung oras na na-mention mo, sa 14.
Pero kailangan niya pong i-honor yon kasi napakahalaga niya po sa mga hearings na to, no? Kasi siya po ang nagre-release eh. Ah, mas marami po siyang masasagot na importanteng mga katanungan and hopefully she would shed light dito sa mga anomalya na nahanap po ng Good Government Committee. Salamat. Ang balita ng committee is dumating na siya. Actually, November 14, ang balita ng ating committee, dumating na siya. So, ini-expect natin sa Wednesday, attend siya. Dahil nga nakatanggap na siya ng subpoena, no? So, ini-expect natin na susunod siya sa imbitasyon ng komite at magpapakita na at least para magbigay linaw patungkol dun sa paggastos ng Office of the Vice President ng kanyang confidential fund. Thank you. Next question from Kat Forbes from Radio Pilipinas. Sirs, good morning po. Meron pong recent na statement si Senator Win Gatchalian regarding po doon sa panukalang po doon ng Office of the Vice President. Although inapprove sa plenary yung budget na, inadopt ng plenary yung budget na binigay po ng House of Representatives na yung version. Plano daw po nila na dagdagan daw po yun dahil marami daw pong humihingi ng tulong sa Vice President and yung dagdag na pondo na yun is gagamitin po, pantulong naman daw. So ano po yung reaction ninyo doon? Hindi ko alam, parang paiba po yung statement kasi before they told the House na bahala na po ang House of Representatives saka Senate dun sa kumbaga dun sa hatol dun sa budget nila. Pero ngayon parang nag-iiba yung statement. And yung sa tulong naman po, nakaset up naman po yung regional agencies natin eh. So may iwasan pa nga na may duplication. Pero paiba-iba nga na statement eh. Parang siguro sinusubukan nilang ibudol-budol yung Oh, yan. Relax ka lang, Brad. Kalma ka lang. May kalalagyan ka sa susunod na administrasyon. Yung mga kamukha mo nga, sarap tiyanin ng mga balbas mo na yan. Ako po. Etong si Congressman Ortega, lumakas ang loob nito dahil buong House of Representatives binibira itong si BP Sara. Yung tipong madami kami, kahit na barabirahin ka namin, kahit kami lang dalawa nitong si Kong, bibira kami dito kay BP Sara. Tandaan nyo, kay lahat ng mga congressman kayo, yung mga bumibira kay BP Sara, markado na kayo ng sabay ng Pilipino. Lalo na itong dalawa na to. Naku, napaka-kupso nitong dalawa na to sa totoo lang. Napaka-kupso nitong dalawa na to. Right. yung mga iba dyan, para ma-confuse, para, ewan ko kung gusto nila na maawa sa kanila o genuine na humihingi ba sila na tulong. Ang hirap na rin kasing paniwalaan dahil, yun nga, parang budol-budol statements na naman eh. So, ayoko naman pong pangunahan ang ating mga kasama sa Senado, pero alam naman po nila maghimay ng budget, parang dito po sa Congress. Nakita po natin na hindi maipaliwanag po itong mga programa na nilatag nila dito sa House of Representatives. Ano nakita namin na hindi maipaliwanag? Wala naman pong gusto magpaliwanag. Wala naman pong kaukulan na sabi nga nila, ika nga. Kasi mga tanga kayo dyan. Walang paliwanag ang natatanggapin ng mga kasama nyo dyan. Wala kayong paliwanag na tatanggapin sa Office of the Vice President kasi nga mga tanga kayo. No, kahit na anong sabihin ng OBP, meron kayong banat diyan sa Office of the Vice President. Ang gusto niyo lang naman mangyari pagka dumalo sila diyan, pagka sagutin nila yung mga katanungan, mapahiya lamang ang ahensya. Yun lang naman ang gusto niyo 'di ba? Yung institution ng Office of the Vice President, yun lang ang gusto niyo mangyari. Pero yung paliwanag, wala naman kayong tinatanggap na paliwanag diyan. Ang gusto niyo lang talaga banatan, pahiya at sirain ang reputasyon ni BP Sara. Kaya kung hindi siya dumalo, ngayon binibira mo kami ng ganyan. Ikaw Ortega Resibo. Wala pong resibo na makita. Ano naman ang gagamitin mong rason para ituloy yung budget na yun kung underutilize siya o hindi man lang nagamit ng maayos? No. In addition doon sa sinabi ni DML Ortega, syempre kailangan ng transparency and accountability sa lahat ng budget at pondo na ibinibigay ng ating pamahalaan. Nakita naman natin ngayon yung pag-iwas ng opisina ng Office of the Vice President, ni Vice President Sara, sa accountability and transparency. Kung paano Excited na ako, Brad. Gusto ko kayong makita sa susunod na administrasyon. Tignan natin kung, di ba? Gusto ko makita yung yung mga galaw nyo sa susunod na administrasyon. nila ginagamit yung pondo. So, paano pa natin sila pagkakatiwalaan? Yung 700 plus million na
ibinigay ng Kongreso at saka ng Senado sa kanya, tingin namin is tama na yon. Kumbaga, enough na yon para makapagpatakbo ng kanyang opisina. Kasi nga, paano mo pagkakatiwalaan kung hindi niya mai-account, no, yung pera na ipinagkatiwala sa kanya ng ating mamamayan. Sa bawat pera na ibinibigay, pinagkakatiwala natin, kailangan talaga ng transparency. Ayaw na natin na magkaroon, sabi nga ni DML Paulo, ayaw na natin magkaroon ng iba pang Mary Grace Piatos at CP McDonald's sa mga liquidation report at saka sa acknowledgement receipt. So, I think binibigyan na natin, kumbaga tinutulungan na rin natin si Vice President Sara para makaiwas din sa Ang kakapal ng mukha nitong mga to, no? Batakan nyo yun ang bumibira doon sa may 32 million votes na Vice President, madami pa sa Presidente. Yung mga personalidad na wala pang napatunayan. Kung magpupunta ka sa kanilang mga distrito, hindi mo mawari kung ano mga pinagagawa nila. Pero pag nagpunta ka sa Davao City, makikita nyo ho kung gaano kaganda yung mga nagawa ng mga Duterte. Ang bumabanat kay BP Sara, 100,000 lang ho boto. 100,000 lang ho ang boto. Pero si BP Sara, 32 million. Ganyan ho kakapal ang mukha nitong mga congressman na to. Nakakakulo ng dugo. katiwalian at anomalya na kinaharap niya ngayon. Nako. Sir, would you agree po na parang merong disconnect doon sa side ng Senate na Yun na, mga kargadong kabisado ko nila yung mga tanong dyan. Sino nung nagbigay? gusto nilang ibalik yung pondo ni VP Sara para makatulong siya, pero meron ding papanukala na bawasan yung akap na nakita naman natin na marami po yung natulungan. Ayun, di ba? Dami na tulungan. Ngayon naniniwala na ho kayo. Naniniwala na kayo na yung mga tanong ng mga media dyan sa House of Representatives, pinifeed din ho sa kanila ng mga congressman na tinatanungan nila. Ngayon, gets nyo na ho. Nakuha nyo na ho na wala naman ho talagang presko na nangyayari dyan. Ang nangyayari lang ho dyan, nagmumoro-moro ng mga to. Kunyari, tatanungin nyo kami, pero may sagot na kami. Di ba? Ang problema kasi meron duplication ng responsibility. Naandyan naman na yung ating mga Department of Social Welfare, ang ating DSWD, naandyan na yung ating DOLE, na talaga namang may mandato na tumulong sa ating mamamayan. Nasagot mo pa? Ang Galing. nakita naman natin sa konstitusyon, ang opisina ng Vice President is may mga may mga responsibilidad na nakalagay diyan, At wala naman diyan, hindi naman responsibilidad ng opisina ng Vice President na magkaroon ng pondo, lalong-lalo na pagdating sa mga AICS, tupad at kung ano-ano pa, ito ay Tanga ka ba, Brad? Tanga ka ba? Barangay Tanod nga, hinihinga ng tulong Ang sinasabi natin dito, kagaya ng nangyayari ng mga sakuna-sakuna na yan, yung mga bagyo-bagyo na yan, hindi nga ma-accommodate lahat ng DSWD, ng administrasyon. Doon papasok yung iba't ibang ahensya ng pamahalaan, kagaya ng Office of the Vice President. Tanga ka ba kung hon? Halika nga dito, batukan kita. De, joke lang. Ikaw naman, di ka mabiko. Baka biglang umiyak ka naman dyan parang meron akong naaamoy Next administration ay naku, yari itong mga nagkukups na to. Ngayon nga lang nakikita natin napakalaki ng kakulangan ng administrasyon na to sa pagbibigay ng tulong pag may kalamidad. Magaling ho yan pagka walang kalamidad. Yung mga hindi nababagyo, doon sila namibigay ng ayuda. Pero pagka may kalamidad, dumadapa, nauubos ang pondo ng administrasyon. Pati yung mga reserbang pondo nauubos. Paano? Walang kalamidad, walang kaabog-abog, pinamimigay nila yung pera. Pagka nagkaroon na ng tunay na sakuna, tunay na kailangan ng ayuda, ayun, wala ng pera. Ngayon, ang Office of the Vice President na handang tumulong ng walang kakurakot, siya naman hong tinanggalan ng pondo. Ganyan ang mawalang niya, yung mga individual na yan, dyan sa House of Representatives, ang kakapal ng mga mukha nyo. Ay responsibilidad ng DSWD at DOLE. So, yung akap naman, nakita naman natin na maraming natutulungan, maraming nabibigyan na ayuda sa ating mga kababayan. Natutulungan yung mga nakapaligid sa inyo. Natutulungan yung mga malalapit sa inyo. Natutulungan kayo kasi nagagamit nyo sa kampanya ninyo. Yun. Sana wag itong bawasan, bagkus ay dapat idagdagan pa para at least mas marami tayong matulungan na sa ating mamamayan. Hindi, sabihin mo para pagkakampanya, makapangampanya kami na maayos.
Di ba? Ganun yun. Marami kami mapamigay na ayuda. Ganun yun. Ikaw talaga kung hun. Oo. Ano ka eh. Isa ka pa sa mga matinding magkups dyan eh. O, tuloy. Po. Thank you. Dagdagan ko na lang ng konti. Go ahead, sir. Kami kasi Wala lalo na, dagdag. kami nila Pong J. Siyempre nasa district kami as compared sa yung sa national scale. We are national. Saka di ba di nyo naman trabaho mamigay ng ayuda? Bakit kayo namimigay ng ayuda? Galit kayo kay VP Sara doon sa mga programa niya, pero kayo naman, ano kayo eh, talagang gumugusto kayong mamigay ng ayuda. Di nyo naman trabaho yun. Trabaho nyo mag-legislate ng batas. O pati yung pamimigay ng ayuda, pinakikialaman ninyo. Kapal ng mga mukha nyo. National officials o personalities, but we are on the ground. Nasa distrito po kami. At matagal na po to, konsehal pa ako. Siyempre, bakit po yung mga ating naibibigay na sa beneficiaries, puro yung mga poorest of the poor, hindi naman po sa pagsasantabi sa kanila. Pero marami po tayong trabahador sa ka-workers na talagang sakto lang yung kinikita nila. And O paano yung mga paano yung mga trabahador na medyo sakto lang ang kinikita, o yung mga mga trabahante na paano naman sila? Parehas lang naman silang mga taxpayer. Yung medyo sakto rin pero medyo nakaka-LL na sa buhay. Wala silang ayuda, ganon. Kaya ang hirap po ng ginawa nilang akap-akap na yan eh. Talagang purely pamumulitika lang yung pakay niyan. Kasi kung lahat pala dapat bigyan ng ayuda, sakto, medyo sumusobra, at yung mga mayayaman, dapat bigyan na ho natin lahat. No? Bigyan na ho natin lahat. Kasi pare-pares lang naman tayo taxpayer. Bakit lang yung mga may trabaho na medyo sumasakto sa kanilang kita ang binibigyan ng ayuda? Bakit kami lang ang binibigyan nyo ng ayuda? Ako nga, di pa ako nakatanggap niyan eh. Hindi ho tayo bibigyan kasi hindi ho tayo pasok sa criteria nila. lower middle Pero una sa criteria nila, dapat iboto nyo sila, class, di ba? talagang na-address po ng AKAP yung concern nila eh. Sabi ko nga po pag nasa ground ako, di ba pag binibigyan ka ng AKAP, parang comforting, parang nabibigyan ka ng Ano ng tokwa, ano yan? Ano yan? Kumot? Comforting, ano yan? Pagka nabigyan ka talagang bahay, ganon. Yung napipil mo talagang okay na yung kabuhayan mo. Tanga ka ba? Isa ka pa eh. Binobola mo na naman kami. Nabigyan ka lang ng akap, comforting ka na. Pang-i-scatter lang nila yan, Brad. temporary na Oo. relief. Kaya alam nyo, napanood natin to, sabi ko, hindi ko ata gagawin na reaction video to kasi puro kakops lang naman ang gagawin itong dalawa na to, sasabihin na to. Pero wala ko tayong choice, may nag-request eh. Tuloy. Hence, yung acronym na yun po talaga ang nagagawa para sa ating mga low-income earners. Iba po yung nandun ka lang po kasi sa taas, iba yung nandun ka sa nasa ground na nakikita mo yung actual, lalo po sa mga select na sektor na yan. Mga grab drivers, mga dicer, yung mga delivery Yung mga boys, select delivery constituent. men and women, nararamdaman po nila yan kasi minsan po yung akap na yun, bayad na po yung bayad nila sa renta, bayad na po yung bills nila, may pang-grocery na sila. So, Multiplier effect. Palakpakan ho natin itong tangan na to. Nabayaran ng isang buwan ang renta ng isang manggagawa. So ano ngayon? Ano gagawin? Susunod na buwan, meron na naman siyang babayaran. Imbis na atupagin nyo yung paano mapababa ang renta, paano mapababa ang kuryente, paano mapababa ang tubig, binibigyan nyo ng candy yung ating mga kababayan, mga walang iya kayo. Mga walang iya ho talaga sila. Hindi nila ginagawa trabaho nila. Trabaho ninyo, kalampagay niyang Meralco, kalampagay niyang Maynilad, kalampagay yung mga kumpanya, pagandahin ang ekonomiya, yun ang trabaho niyo. Hindi niyo trabaho mamigay ng isang linggong pambayad ng kwarto nitong mga na to. Wala kang pakialam doon. Bigyan niyo kami ng dekalidad na serbisyo. Hindi serbisyo yung ayuda, tanga. malaking tulong po yung akap na yan. At CPH ngayon, actually, para sa akin, isa yan sa pinakamagandang programa na nagawa ng administrasyon na to. At disservice po yan kung may nagsishabi, kung tingin nila Shopee dapat daw, nilang Shopee. ikat yung programa na yan o bawasan o alisin man lang. It's a disservice to the working class. It's a disservice to the low-income earners. Thank you. Let's call on Galing Vivian yan. Bulla from ABS-CBN. Nakakapakap na yan. Ginawa yung Good morning po. Kongs, may I get your comment on the statement ni Representative Pantaleon Alvarez dito sa Quadcom hearing na inattenda ni dating Pangulong Duterte? Sabi po niya, walang mahalagang bagong impormasyon, big political dud, dapat daw po i-file na lang ang kaso kung may kaso, pero walang... Diba? Ganyan ho sila dyan. Yung mga kasama ho nila, sila ho yung dapat kailangan matanong yan, di ba? Para dito sa na to, sa mga media na to, dapat tanongin yan.
Hindi pwedeng hindi matanong yan itong mga, hindi pwedeng hindi masagot yan itong mga aso ni Tambalustros. Lalo na yan si Pantaleon Alvarez. Kaalyado yan. Basis na lumabas for a case doon daw po sa nakaraang hearing. Wala din po siya doon sa mga nakarang hearings. So, wala na rin po akong i-comment kasi lagi naman po siyang wala doon. Well, Yung mga hearing nyo, tanga lang naman eh. O, kaya kahit na hindi puntahan yan ng mga kasama nyo, okay lang. Yung mga nagpupunta dyan, sila lang yung mga congressman na nabubusog dyan sa pamumuno nitong si Tambal. Ibig sabihin, hindi sila nabubusog, kaya hindi sila nagpupunta. Hindi, ayaw nilang mabusog kasi puro kalukuhan yung mga nangyayari dyan sa Quadcom na yan. opinion ni Congressman Alvarez yun, and kailangan nating irespeto din yung kanyang opinion. Pero nakita naman natin, no, yung mga lumabas sa hearing, mga sinabi ni former President Duterte, at least nabigyan ng pagkakataon yung mga nagrereklamo, yung may mga issue sa kanya, na harapin ang dating Pangulo ng diretso. No? Napaka-importante nito para at least mabuksan yung mga issue na kinaharap ng ating former President, lalong-lalo na yung issue sa extrajudicial killing, doon sa issue sa korupsyon at sa kung ano-ano pa. No? So napaka-importante na nabuksan ulit yung mga issue, lalong-lalo na patungkol doon sa kung ano yung mga kinaharap na issue ng dating Pangulo. So you think po, base sa hearing, may solid evidence po against the former president to file a case against him? And ano pong mga kaso ito? Hindi pa naman po tapos yung mga hearing. So, talagang kailangan po nating puliduhin, no? Alam naman po natin, hindi naman, we're taking Anak lang daw, kailangan daw natin pulitin. Yung binubulo na muna naman kami. Hindi. Kailangan lang pahabain para sa budget, para sa attendance, o para sa publicity. Ginagawa nyo tanga yung mga nakikinig. we're taking steps, pero we have to understand that all of this is in aid of legislation. So, kung meron mang kasong mahanap or kung may kaso man na dapat ipataw, as of now, the committee is taking it lightly. In the terms of yung kasi binabato nila yung word na impeachable, binabato nila yung mga kaso. Pero we're taking it lightly right now sa committee kasi nga po, hindi pa naman po tapos yung aming kinokondak na hearing. So, mas maganda po, mabuo po namin. Kaya nga po, hinaantay namin yung mga importanteng resource person na will shed light to these hearings. Pero, yun nga, patuloy po na umiiwas, patuloy din po. Baka maubusan na po sila ng ipapalusot. So, kailangan siguro mas creative na yung mga susunod nila na palusot siguro. Well, meron po tayong tamang departamento na nakakaalam at haharap patungkol sa responsibilidad ng dating Pangulo. Naandyan po ang ating Department of Justice at sinabi na nga po ng nila Secretary Rimulya na tinitignan nila kung ano yung mga kaso na pwedeng kaharapin ng ating dating Pangulo, kung ano yung kanyang responsibilidad, lalong-lalo na sa kanyang mga sinabi at saka sa kanyang mga revelasyon patungkol sa nangyari dun sa kanyang administrasyon. So, sa mga kaso naman, hayaan natin na ang Department of Justice na gawin yung kanilang trabaho patungkol dito. Huli na lang po, your thoughts on the view po din ni Representative Alvarez. Ang sabi niya, Duterte should return to Malacanang in 2028. Ang sabi lang daw kasi sa 1987 Constitution, yung incumbent president lang yung hindi pwedeng ma-re-elect. Pero hindi yan dapat mag-apply sa dating Pangulo na hindi incumbent. Pwede na siyang tumakbo ulit. Nako. Si Presidente po ang tatakbo ulit? Ex-President Duterte? Yes. Good luck po. Yung yayabang nilang alam mo talaga eh. Alam mo, galing talaga. Good luck po. Kong Jay. Ayun, Kumon, ikaw na. God bless. Feeling nila, pupogi nila niyan. Ang good. Sabi, napatawa ko itong mga media na to. God bless. Tawa-tawa. Thank you po. Thank you, Vivian. Next to ask question, is Marian Enriquez from Channel 5. Hindi po. Sir, your comments lang po doon sa sinabi daw po ni former President Rodrigo Duterte na ito nga po si Trillanes o basing po doon sa sa previous Quadcom hearing na ito si Trillanes talagang Malacanang sponsored yan, hindi gagalaw yan ng ganun, walang pera yan. So, basically sinasabi po ni Duterte na bagong attack dog daw ng Malacanang. Ito si Trillanes, your comments po. Actually, hindi ko naman, first time ko ma-meet si former Senator Trillanes nung Grabe naman yan, Brad.
hearing po sa Quadcom. bihira na yan. First time, And consistent seryoso? naman po yata yung reputation niya na Oh. he has been a fiscalizer ever since. So, I really don't know Consistent daw yung si Trililing, consistent na bumibira sa mga Duterte, gano'n. him that well. Speaking of fiscalizer, bakit yung mga korupsyon na dito sa administrasyon na to, bakit hindi ka nagsasalita? Consistent fiscalizer. Pero syempre, alam naman natin na ika nga may rivalry sila nung dating Pangulo. So, wala. Siguro ito, anong part na ba to? Part 3 na siguro nung rivalry nila. Kasi nga, he's been deep with his own investigation since the Senate pa. But I doubt if he's an attack dog or what, or an attack dog of Malacanang. Nakita ko nga rin po yung interview with our executive secretary. Parang hindi na lang po niya pinatulan. But ganyan, that's the way he works. So I think he's doing it on his own. Nagbigay na po ng statement, no, ang ating executive secretary, at sinabi nga po niya na ito ay isang kahibangan, yung kanyang statement na yon, no. Dahil sinabi nga ng ating executive secretary na hallucination yon, no. At alam naman natin yung issue ni former Senator Trillanes is 2016 pa. Bago pa naging presidente si former President Duterte, sinasabi na ni Senator Trillanes, no. So itinutuloy lang niya yung kanyang mga issue, no, sa dating pangulo. Dahil hindi naman ito nasagot din ng dating Pangulo ng mga nakaraang taon, lalong-lalo na naging presidente siya. So, I think valid lang na kailangan din niyang sagutin, no, yung mga issue sa kanya. Lalong-lalo na yung mga ipinaparatang sinasabi ni Senator Trillanes sa kanya. Sir, last na lang po. Kasi I think also dun sa ambush interview after po ng Quadcom hearing with former President Rodrigo Duterte, sinabi nga niya na yun, parang he is urging VP Sara to take an oath na rin, no? Dumalo po doon sa good government. Well, apparently, yung Friday na press con with VP Sara, she already dismissed the idea na magbabalik or attend pa sa hearing. Your thoughts on that? Actually, hindi ko napanood yung interview na yun. Pero hindi naman na ako pwedeng mag-rely sa statements ng Pangulo pagdating dun sa hearing sa good government kasi Ano, Pangulo? Pangalawang Pangulo, ikaw excited ka, Brad. Parang nakanostra mo, Parang nararamdaman mo talaga magiging presidente itong siguro. Relax ka lang, Brad. ang accountable naman dun is yung Office of the Vice President and yung mga si VP. So, aantayin natin kung ano sagot niya kasi I'm sure she will answer on her own time sa pinaka-komportableng time na meron siya, pero I think the president cannot answer for her. The former president will not answer and cannot answer for her. Well, kung pinayuhan ni former President yung kanyang anak na si Vice President Sara na umattend sa hearing ng Blue Ribbon, I think magandang idea yon. Dahil gusto lang naman natin is yung malaman kung ano yung katotohanan para meron tayong accountability and transparency sa mga issues, no? At katulad nga na sinasabi nga ni Vice President na nung umattend daw siya ng Blue Ribbon, hindi naman daw siya tinanong, wala naman daw siyang ginawa kundi umupo. Paano namin siya tatanungin kung hindi naman siya mag-take ng oath, no? Napaka-importante na mag-take oath ang isang tao para meron siyang legal... Isa ka na naman, Ito talagang si President. Hindi ka naman abogado, nag-abogado ka na naman, Sariling rules nyo, di nyo alam. Pagka-resource person, di nyo kailangan mag-take ng oath. Kumbaga, yung mga nagtitake ng oath dyan, wala, sisindakin ka, Aanuin ka nila, makukontent ka, di ba? Kaya kailangan mo mag-take. Pero yung rules mismo, nagsasabi na kahit di ka mag-take ng oath, okay lang. Sa witness lang yun. responsibility sa kanyang mga sinasabi. So, we invite again the Vice President to attend, no? And sana mag-take na siya ng oath para at least lahat ng sasabihin niya doon sa ating committee, sinumpaan niya at higit sa lahat, doon natin makikita kung ano ba talaga yung katotohanan, no? Laban sa mga issue na kanyang kinaharap. Are you done with your questions, Marian? Thank you. Janes Capanti from GMA Online, please proceed with your questions. Sir, good morning po. Yung question ko po, Vice President Sara Duterte said with the budget cut for the OVP, 200 OVP contract of service employees will lose jobs. I understand sa House version, there's a provision for these employees who will potentially lose their jobs.
how do you appeal to the Senate also do you appeal to the Senate to adopt that? Kasi meron, given the Vice President's statement, sir. Yun muna. I guess we will not appeal to the Senate kasi we've sent them our version po nung budget na inaprubahan natin dito sa Kongreso, no. Syempre, discretion po nila 'yon. Meron din po silang karapatan na busisiin saka tignan po yung budget ng ating Office of the Vice President. And hindi naman po enough na reason yung employment for me. And I'm sure kaya nga po nagka-problema sa employment eh. Kaya po nagkaroon ng ganyan na problema dahil po yung fulfillment nga po ng trabaho, unang-una yung utilization rate, yung burn rate, hindi na gamit maigi yung mga programa na yan. Kaya nga po nagkaroon po ng issues sa slashes sa budget dahil paano mo lalagyan ng pondo, paano mo dadagdagan yung pondo, nung nakaraang taon, hindi naman nagamit. Sobrang underutilized. So, di ba, parang common sense would dictate na ibig sabihin, kung hindi ginamit yung pondo na yun, pati yung mga empleyado na yun, underutilized sila, hindi nila nagawa maigi yung trabaho nila dahil hindi nga po maganda yung pagpapatakbo ng mga programa na yun. So, again, but with the provision of Utilize kasi Brad, ramdam na ng Office of the Vice President. Kahit mo ba pinapaliwanag sa'yo tanga ka nga. Ayun na nga mga kababayan, dito na una tatapusin ang ating reaction video. Maraming salamat to sa pagsuporta sa PH Update. Nasagot na naman natin itong dalawang ating. Mag-ingat po kayo lahat. Mahal natin ang Pilipinas.